sa sarili pa man din nilang tahanan sa Lipas City sa Batangas. Makalipas ang mahigit 3 dekada, ang mga kaluluwa ng mga biktima, di umano, hindi pa rin natatahimik. 1994, April 9. Bago mag-12 o'clock, midnight, may nag-report sa station, hindi normal ang development doon sa bahay. Parang walang tao. Yun ang natagpuan nila. Patay na yung 3 mag-anak. Natagpo ang nakahantusay sa sala ng bahay nito ang mag-iinang Helen Arandia, 34 na taong gulang, Chelsea Liz, 6 na taon, at Angeline, 4. Ang motibo, lasing, under the influence of either drug or alcohol. Nangungutang kuno, hindi pinautang ni Mrs. Arandia, kaya pinatay yung 3. It was actually a massacre. Until such time, nalumabas ang pangalan niyan, Elmer Palikpik. Pinaresto si Elmer Palikpik, nagyayabang na may kaso siya at pumatay siya ng 3. High ka sa drugs, gano'n? Hindi, damo po lang mga piraso. So, under influence ka ng drugs? Hindi naman. Yung nanay, mahigit ang 50 ang sugat. Yung bata, yung 4 na taon, ang 17. Yung 6 na taon, 18. Eh, makita mo talagang galit na gustong pumatay. Yung isipin mo paano ginawa. Yung biktima, palagi mo, nakahiga na. Tapos, bumilang ka kung ilang saksak pang ginawa. Siyempre, pag saksak mo isang tao, tumba. Yun, susundan mo pa. Kahit na 20 na lang. Napakahirap. Hindi ko alam kung sino titingnan ko nung time na yun. Kasi 3 sila eh. Parang gusto ko na rin sumama sa kanila, gano'n. Gaya nyo, kami rin ay nagtatanong, kailan matitigil ang mga nakakabagabag na mga krimen? Tao pa nga ba ang nakakagawa ng mga ito o hayop na? Dream house kung ituring noon ng pamilya Arandia ang kanilang unang bahay sa Lipas City sa Batangas. Mula nung nangyari ang massacre, ang bahay hindi na tinirhan pang muli ng naulilang padre de pamilya na OFW noon sa Saudi, si Ronald Arandia. Dahil sa malagim nitong kasaysayan, ang bahay patuloy pa rin ngayong pinangingilagan. Sa tuwing ako'y dumadaan dito sa harapan ng bahay na ito, tumatayo ang balahibo. Ako'y nagro-rosary habang naglalakad. Hindi ako natingin sa bahay na yan. Pero ang bahay, 4 na taon matapos ang krimen, pinaupahan at ang mga nagrenta rito noon, nakakapanindig balahibo raw ang naging mga karanasan. 2017, napadpad po ako dito dahil nga po sa katigasan ng ulo, dito pinadalo ng magulang sa ate. Ba't ganito yung ilaw? Ang siste, si Mary Lord, tumira sa isang bahay. Na wala siyang kaide-ideya na may malagim itong kasaysayan. Dati po kasi may kwarto po yan dito na parang ginawa-gawang tabing na mga plywood. Diyan po ako unang inilagay.
Sinaksak po talaga ako na ang sakit-sakit. Yun po, nagising po ako, tapos pawis na pawis, natakot na takot. Tapos nung sabi ko kay ate, te, may ano ba dito sa bahay na to? Ay, wag mo na lang pansinin yan, sabi ni ate. Mary Lord, bilisan mo na! Kanina pa kami dito sa labas. Kakain na! Opo ate, palabas na po. Ito lang po. Tumpa lang. Sabi ko, te, may nakita ako sa loob. Is ba na magkakataon, nandito tayong lahat sa labas. Pagtapos dyan, nailipat naman po ako dyan sa yung master's bedroom na yan. Naging solo ko po yan. Pag 10 oras din ng gabi, Hindi pa rin kayo natutulog? Susumbong kayo kay ate. Junjun? Mek-mek? Tulog na si Junjun at saka si Mek-mek. Sorry po ate. Patulog ka na rin. nayaan ko, pero hindi, hirap talaga ako matulog po dito sa bahay na to. Hanggang ang iba raw mga nakatira sa bahay, hindi na lang daw basta nagpaparamdam. Nakahiga po ako noon, alam ko pong gising ako noon. Yung nagmumuni-muni po ako, kasi hindi nga po ako mapakali sa loob ng bahay po talaga. Mararamdaman mo po talaga pag iyakap, maghigpit. Yung bulong niya, naglalambing na kala mo nanay. Tinanong ko na nga po si ate, ano bang about nangyari sa bahay na ito? Kasi kinuwento ni ate na pinatay nga yung mag-iina dito. Wait, hindi ka ba kinakilabutan dyan? Gusto ka namin silang makilala. Ako na gusto silang sabihin sa atin. Hinapaburay ko na nga yan. Basta mamaya, sana pa sila magparamdam sa iyo eh. Burayin na. Ewan ko nga sa'yo. Kita ko po talaga sila, tatlo sila. Sinaway niya ako na burahin lahat ng litrato nila. Automatic yung binara ko po talaga yun sa sobrang kaba ko kasi iba po yung mapuputi, tas kita mo po yung ugat niyang maninipis pero may itim na. Nagkabit ang aming team ng mga CCTV camera sa 4 na parte ng bahay. Isa sa harap, isa sa sala, sa kusina at sa master's bedroom.
Sa unang gabi pa lang, may kakatwang nahagip na ang mga CCTV camera. Sa kuhang ito sa master's bedroom, ilang minuto bago sumapit ang hating gabi, makikita ang bintana sa loob ng kwarto. Sa likod ng bintanang ito, matatagpuan ang kusina ng bahay. Dito mapapansin ang parang puting figura na dumaan. Nanatili ito ng ilang segundo hanggang bigla na lang naglaho. So may napansin kami na parang white dun sa bintana na nag-appear. Dahan-dahan siya nag-appear, then dahan-dahan siya nawala. Kung sapot siya ng gagamba, makikita mo siya sa screen na lilipad-lipad. Kung ilaw naman, may nag-ilaw dun sa likod. Yun nga lang kasi meron din tayong CCTV dito sa may kitchen. Pero upon review, ng same timestamp ng dalawang CCTV, wala pong nag-iilaw dun sa may kitchen. Ang pamilya ni Ofelia, alam daw nila ang kahindik-hindik na nakaraan ng Lipa Massacre House. Pero pikit mata pa rin silang tumira rito mula taong 2022 hanggang 2024 dahil mura ang upa. Pagtira ko dito, unang gabi masarap ang tulog ko. Hindi naman nakakatakot. Pero naramdaman ko talaga nandito sila. Kasi syempre dito sila namatay, bahay nila to eh. Pangalawang araw ko, naglilinis ako ng ito mga jealousy.